Makinig kayo ng mabuti. Isang araw lang akong na-late sa renta, isang araw lang at pinalayas ako sa harap ng buong kapitbahay. Nakakahiya. Nakakapanlumo mo. Pero hindi iyon ang katapusan ng kwento ko. Kinabukasan mismo, habang nagdiriwang ang landlady ko sa pagpapaalis sa akin, bumalik ako. At sa halip na magbayad ng renta, binili ko ang buong building niya. Tama ang narinig nyo. Binili ko ang buong ari-arian niya, cash. Paano nangyari yon? Manatili kayo dahil ikukwento ko ang bawat detalye ng paghihiganti na hinding-hindi ko malilimutan. Ako si Cheska. At kung titingnan nyo ako ngayon, bilang isang babaeng matagumpay, may sariling negosyo, at may sariling ari-arian, mahihirapan kayong paniwalaan ang kwento ng pinagmulan ko. Pero tulad ninyo, dumaan din ako sa maraming pagsubok. Nagsimula ako sa buhay probinsya, nangarap makarating sa syudad, at buuin ang pangalan ko. Naging totoo naman ang lahat. Sa Maynila, dahan-dahan kong nilikha ang sarili kong mundo. Biniyayaan din ako ng gandang madalas mapuri, isang biyaya na, sa totoo lang, ay minsan kong naramdaman ang nagdadala ng mas maraming pagsubok kaysa sa kaginhawaan. Pero isa lang ang alam ko, hindi sapat ang ganda. Kailangan mong maging matalino at masipag. Nakita ko ang sarili ko na nakatira sa isang apartment sa puso ng Makati. Hindi man ito kalakihan pero sapat na ito para sa akin. Isang malinis at komportableng espasyo kung saan pwedeng huminga ang aking mga pangarap. Bilang isang aspiring entrepreneur sa fashion industry, ang bawat sulok ng unit ko ay puno ng mga tela, sketches, at mga mood board. Dito ko ginugugol ang halos lahat ng oras ko. Ang bawat tahi, bawat disenyo, ay may bahid ng aking pag-asa at ambisyon. Ang building na tinitirhan ko ay luma na, pero may sarili itong alindog. Ang lokasyon ay perpekto, madali lang makapunta sa lahat ng pwedeng puntahan para sa aking negosyo. Masasabi kong naramdaman kong parte ako ng isang maliit na komunidad doon. Kilala ako ng mga kapitbahay. Madalas silang kumakaway, nagbibigay ng mga ngiti, at minsan pa nga ay humihingi ng tips sa fashion. Regular akong nagbabayad ng renta, palagi sa oras, at minsan pa nga ay mas maaga. Walang problema. Tahimik at masaya ang buhay ko. Ang apartment na iyon ay hindi lang tirahan, ito ang naging simbolo ng aking pag-angat, ang aking springboard patungo sa mas malaking pangarap. Akala ko magiging payapa ang lahat. Hindi ko alam na ang kapayapaan na iyon ay isang napakalinaw na umaga bago dumating ang isang bagyo. Ang bagyo na tinutukoy ko ay nagkaroon ng pangalan, si Aling Elena, ang aming landlady. Sa unang tingin, si Aling Elena ay tipikal na matandang babae. May edad na, may bahid ng karunungan sa kanyang mukha, at may aura ng pagiging matatag. Sa simula, maayos ang aming ugnayan. Isang bati, isang ngiti. Wala kaming naging problema. Kilala niya ako bilang isang masipag at responsableng tenant. Ngunit habang tumatagal, nagsimula akong mapansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang kilos. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Madalas ko siyang makita sa pasilyo, nakasilip mula sa kanyang unit, parang may iniispyan. Kapag nagkakasalubong kami, ang kanyang mga tanong ay naging mas pribado. Cheska, saan ka galing? Mukhang abala ka palagi ah. Kumusta ang negosyo? Malaki na ba ang kinikita mo? Minsan, ang kanyang boses ay tila may halong pagdududa, parang sinisiyasat niya ang bawat sagot ko. Ang mga ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang lamig sa bawat salita niya. Para akong isang libro na sinusubukang basahin at hindi niya lang mahanap ang tamang pahina. Ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na tensyon ay nangyari isang hapon. 3 araw pa bago ang due date ng renta, pero kumatok siya sa pinto ko. May hawak siyang isang maliit na sobre. Cheska, bungad niya, ang kanyang boses ay malakas, paalala lang. Alam mo naman, mahigpit tayo sa bayaran ng renta. Hindi pwedeng malate. Huwag mong kalilimutan. Nagulat ako. Ni minsan ay hindi ako nalate. Ni minsan. Bakit parang may babala? May kung anong kumunot sa noo ko, ngunit pumiti na lang ako at sinabing, opo, Aling Elena. Hindi ko po makakalimutan. Pagkasara ng pinto, nanatili akong nakatayo sa likod nito. Ang aking puso ay bumubulong ng pagtataka. Ano ba ang problema niya? Bakit ganoon siya?
May isang buto ng pagdududa na unti-unting lumalaki sa loob ko, at alam kong hindi ito ang huling beses na mararamdaman ko iyon. Ang maliit na buto ng pagdududa ay lumago ng mabilis at hindi nagtagal, naging isang puno ng pagkalito at pagkabahala. Ang mga paalala ni Aling Elena ay naging mga pangingibabaw. Nagsimula siyang mag-iwan ng mga sulat sa pintuan ko, minsan sa gilid ng aking doormat, minsan ay nakasuksok sa door handle. Mga maliliit na papel na may nakasulat na mga patakaran ng building. Bawal mag-iwan ng sapatos sa labas. Ingay. Kailangan tahimik pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Lahat ay mga bagay na alam ko na at hindi ko naman nilalabag. May isang insidente kung saan nasa labas ako ng Manila para sa isang business trip, pero nakatanggap ako ng text mula sa kapitbahay na nagsasabing nagreklamo si Aling Elena tungkol sa malakas na tugtog mula sa unit ko. Paano mangyayari yon? Wala ako doon. Hindi lang yan. Mas nakakasira ang kanyang mga aksyon sa aking personal na buhay. Nagsimula siyang magkalat ng mga tsismis. Narinig ko mismo sa mga bulungan ng ibang kapitbahay sa lobby na kunwari nag-aalala ang mga salitang galing kay Aling Elena. Kawawa naman si Cheska, hirap na hirap daw sa kanyang negosyo. Ay, balita ko, halos hindi na makabayad ng renta si Cheska, baka lilipat na raw. Ang mga matang dating nagbibigay sa akin ng ngiti ay napalitan ng tingin ng pagdududa at awa. Naramdaman kong unti-unti akong inilalayo sa komunidad na akala ko'y bahagi ako. Ang dating tahimik kong buhay ay unti-unting nababalot ng tensyon. Hindi ko na kinaya ang pagdami ng mga tsismis. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng halaman sa labas ng aking unit, nakita ko si Aling Elena na nagkukwentuhan sa isang grupo ng kapitbahay. Nang makita niya ako, bigla silang nanahimik. Lumapit ako. Aling Elena, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tanong ko. Ngumiti siya, ang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng pagtatago. Problema? Wala naman, Cheska. Nagpapaalala lang ako na maging responsable ka. Para sa kapakanan mo rin yan. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bakas ng pangingibabaw. Parang sinasabi niya na ako ang may problema at siya ang biktima. Lalo lang akong naguluhan. Bakit ganoon na lang ang pagtrato niya sa akin? Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang buong larawan, ngunit ang pakiramdam ng pagiging target ay nagiging mas mabigat sa bawat araw. Ang unis ay lumalala. Ang mga panggigipit ni Aling Elena ay umabot na sa sukdulan. Hindi na lang ito tungkol sa mga tsismis o paalala. Direkta na siyang kumakatok sa pinto ko, hindi na lang para ipaalala ang renta, kundi para direktang questionin ang aking kakayahang magbayad. Cheska, hindi na regular ang bayad mo sa renta, kahit pa sa oras. Baka kailangan mo ng agahan ang bayad. Ang kanyang boses ay mas matinis, puno ng otoridad. Hindi ko maintindihan. Bakit niya ako ginigipit ng ganito? Ang pinakamasakit na bahagi ay nang nagsimula siyang magdala ng mga potensyal na bagong tenant sa aking unit habang nakatira pa ako doon. Isang araw, kumatok siya at pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang pamilya sa likuran niya. Ah, Cheska, pinapakita ko lang sa kanila ang unit mo. Kasi balita ko, lilipat ka na raw kaya naghahanap na ako ng bagong tenant. Nanlaki ang mga mata ko. Lilipat? Kailan ko sinabi yan? Naramdaman ko ang init ng galit na umaakyat sa lig ko. Aling Elena, hindi po ako lilipat, mahinahon kong sabi, ngunit may diin sa aking boses. Ngumiti siya ng mapagkunwari. Ay, ganoon ba? Akala ko kasi. Sayang naman. Pagkatapos nito, mas lalong lumala ang kanyang pagpapahirap. Nagsimula na siyang magbanta ng direktang pagpapaalis sa akin para sa anumang maliit na dahilan. Kapag nagkamali ka ulit, kahit sa isang araw lang na pagka-late sa renta, hahatulan na kita. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang banta niya ay malinaw. At sa kabila ng lahat ng panggigipit na ito, may isang balita ang dumating na nagpabago sa lahat ng plano ko. Isang umaga, habang nag-iisip ako kung paano ko haharapin si Aling Elena, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko. Miss Cheska, nakapasok na po ang pondo mula sa Project Sapphire. Ang laking halaga po, Miss Cheska. Sigurado po kayo rito? Tanong ng bank manager. Napatigil ako. Ang Project Sapphire ay isang negosyo na lihim kong pinagtatrabahuhan,
isang malaking deal na magpapabago ng aking buhay. Isa itong collaboration sa isang international fashion brand. At ang pondo, sapat para bilhin hindi lang ang apartment ko, kundi pati na rin ang buong building. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang panggigipit ni Aling Elena ay naging catalyst. Ang kanyang kasamaan ay naging susi sa aking tagumpay. Dito ko napagtanto na ang bawat pagsubok ay maaaring maging pinto patungo sa isang mas malaking oportunidad. Ngunit hindi ko ito ipinaalam sa sinuman. Handa akong gamitin ang kaalamang ito sa tamang panahon. May 24, alas 5 ng hapon. Ang huling araw ng bayaran ng renta para sa buwan na iyon. Sa loob ng aking unit, kalmado akong nakaupo sa harap ng aking laptop. Ang pondo mula sa Project Sapphire ay nasa aking account na handang gamitin. Maaari ko nang bayaran ang renta ko ng maaga at tapusin ang lahat ng gulo. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, nagpa siya akong maghintay. Naisip ko ang lahat ng pagpapahiya na dinanas ko sa kamay ni Aling Elena. Ang mga tsismis. Ang mga pambabastos. Ang pakiramdam ng pagiging inosenteng biktima. At ngayon, hawak ko ang kapangyarihan upang baligtarin ang lahat. May maliit na teknikalidad sa bangko na nagdulot ng isang araw na pagkaantala sa pagpasok ng pondo. Kahit na kaya ko na agad magbayad, sinadya kong hindi muna ito gawin. Ito ang aking plano. Hayaan siyang magwala. Hayaan siyang isipin na nanalo siya. Ang pagkaantala ng isang araw ay magiging kanyang pagkatalo. Alam kong sasamantalahin niya ang pagkakataong iyon upang ipahiya ako sa huling pagkakataon. At ako, handang-handa para sa kanyang caprice. Ito ang aking caprice. Ito ang aking paghihiganti. Pero hindi lang ang Project Sapphire ang naging dahilan ng aking kumpiyansa. Sa totoo lang, kahit bago pa man dumating ang malaking pondo, may lihim na akong pinaplano. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sarili kong ari-arian. At sa gitna ng panggigipit ni Aling Elena, nakarinig ako ng bulong-bulungan. Ang building na pinagmamay-ari niya, ang mismong building na tinitirhan ko, ay ibinebenta pala. Lihim. Dahil sa kanyang sariling matinding problema sa pera. Hindi niya ipinapaalam sa sinuman. Ang kanyang labis na pagiging istrikto at pang-aapi ay posibleng resulta pala ng kanyang sariling desperasyon. Agad akong kumilos. Sa tulong ng aking abogado, nakuha ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa building. Ang mga utang ni Aling Elena, ang mga lien, ang mga dahilan kung bakit niya kailangang ibenta ito agad-agad. Ang transaksyon ay napakabilis dahil handa akong magbayad ng cash. Walang nakakaalam. Ni siya. Kaya ng araw na iyon, Mayo 24, nang sinabi kong hindi ako magbabayad agad, hindi iyon dahil sa kawalan ko ng pera. Ito ay isang matalinong galaw. Isang pain. Isang bitag na kagat-kagat niya ng buong galak, hindi niya alam na ang aking pagkaantala ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Alas 8 ng umaga kinabukasan, Mayo 25. Ang aking late na pagbabayad ng renta. Ang araw ng aking paghihiganti. Naghanda ako. Suot ko ang isa sa aking paboritong business attire, isang eleganteng puting blazer at black pencil skirt, simpleng-simple pero nagpapatingkad sa aking presensya. Para akong isang reyna na handa sa laban, ngunit ang aking sandata ay hindi espada, kundi ang katotohanan at ang di inaasahang paghihiganti. Hindi nga ako nagkamali. Narinig ko ang malakas na katok sa pintuan ko. Hindi pa man ako nakakatayo, may marahas ng paghampas sa pinto. Cheska! Lumabas ka riyan. Alam kong gising ka. Lumabas ka, may paniningil ako. Ang boses ni Aling Elena ay umalinggaw sa buong pasilyo, mas matinis kaysa dati. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Aling Elena, nakatayo sa harap ko, ang kanyang mukha ay namumula, tila kamatis sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang baywang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa likod niya, nakita ko ang ilang mga kapitbahay na nagkukumpulan, nakikinig sa eksena. Hindi ko rin maintindihan kung bakit doon din nakatayo ang gwardiya ng building, nakatingin ng may pagtataka. Parang may pre-arrange na siya para saksihan ang pagpapahiya sa akin. Aha! Akala mo ba hindi ko mapapansin? Isang araw kang late sa renta. Isang araw. Isinumbat niya sa akin ang bawat salita, puno ng galak ang kanyang boses,
na parang ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kahapon? Pinalalayas kita. Ngayon na. Pack your things, Cheska. Lumayas ka sa aking building. Ang kanyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay mas masama kaysa galit. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang iba ay may awa sa kanilang mga mata, ngunit walang sinuman ang nagtangkang mamagitan. Alam kong natatakot sila kay Aling Elena. Pero hindi ako natatakot. Ngumiti ako. Isang ngiting malamig, ngunit puno ng kumpiyansa. Aling Elena, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, halos pabulong, ngunit malinaw na narinig ng lahat sa pasilyo. Kung ganoon po ang gusto ninyo. Naglabas ako ng isang brown envelope mula sa likuran ko. Pero hindi po ako magbabayad ng renta ngayon. Nagulat siya. Lumapad ang kanyang ngisi na parang isang demonyo na nakahanap ng bagong biktima. Abak! Tapos na pala ang usapan. Kung ganoon, lumayas ka na. Ngayon na. Tumawa siya. Isang tawang puno ng pang-aasar at pagtatagumpay. Isang tawang matagal ko nang pinangarap na patahimikin. Ang totoo po, Aling Elena, patuloy ko, ang bawat salita ay may diin, hindi na po ako magrerenta sa inyo. Ibinaba ko ang envelope sa kanyang harapan. Marahan kong inilabas ang laman nito, isang opisyal na deed of sale na may pirma ng kanyang dating abogado at isang bank statement na nagpapakita ng malaking halaga. Dahil, patuloy ko, ang aking boses ay lumalakas at umalinggaw sa pasilyo, hindi ko na po kailangan magrenta. Ang totoo po, kinabukasan mismo ng bantaan niyo po akong paalisin, habang nagpaplano pa kayong pahiyain ako sa harap ng lahat, binili ko na ang buong building niyo, Aling Elena. Ng cash. Tahimik ang buong pasilyo. Ang tawa ni Aling Elena ay biglang naputol. Ang kanyang ngisi ay unti-unting nawala. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti, tila bangkay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapagsalita. Ang mga kapitbahay ay nagulantang, ang iba ay napasapo sa kanilang bibig, ang iba naman ay napasigaw ng gulat. Ang gwardiya ay napakamot sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Impossible. Halos bulong ni Aling Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsisinungaling ka. Hindi mo ito magagawa. Basahin niyo po, Aling Elena, sabi ko, itinuro ang papeles. Ang pangalan ko na po ang nakasulat dyan, bilang bagong may-ari ng building. Ang aking building na po ito ngayon. At bilang dating may-ari, Aling Elena, mayroon po kayong 24 na oras para lisanin ang aking ari-arian. Ang kanyang mukha ay naging pula, mas matingkad kaysa kanina, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Bumalik ang kanyang sigaw, mas matindi kaysa dati. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Sumigaw siya at nagtangkang agawin ang mga papeles. Ngunit mabilis akong nakaiwas. Ginawa ko na po, Aling Elena. At ang lahat ng paninira niyo po, ang bawat pang-aapi niyo po, ang bawat araw na pinahirapan niyo po ako ang siyang nagtulak sa akin para gawin ito. Maraming salamat po sa pagiging pinakamalaking inspirasyon ko. Ang karma po, nakakita na po ng daan para sa inyo. Ang sumunod na araw ay naging tahimik. Wala nang sigawan. Wala nang pagpapahiya. Sa loob ng 24 na oras, lumipat si Aling Elena. Nakita ko ang kanyang mga kasangkapan na inilabas, ang kanyang mukha ay nakayuko at hindi na siya tumingin sa akin. Ang kanyang pag-alis ay naging tahimik at puno ng kahihiyan, kabaligtaran ng kanyang malakas na pagpapaalis sa akin. Isang matamis na tagumpay. Agad kong ipinahayag ang aking mga plano para sa building. Inayos ko ang mga nasirang pasilidad. Ipinatupad ko ang mga makatarungang patakaran sa renta na may respeto at pag-unawa sa kalagayan ng bawat tenant. Naramdaman ko ang pagbabago sa kapaligiran ng building. Nawala ang takot. Ang dating bulungan ay napalitan ng mga ngiti at bati. Ang mga kapitbahay na dati ay takot kay Aling Elena ay lumapit sa akin. Ang iba ay humingi ng tawad sa kanilang pagiging tahimik, ang iba naman ay nagpasalamat. Ngayon, masasabi kong ang buhay ko ay mas mahusay kaysa dati. Ang aking fashion business ay patuloy na lumalago, at ako ay naging isang matagumpay na entrepreneur at isang responsableng landlady. Ang building na pinaghirapan kong makuha ay hindi lang isang ari-arian, kundi isang simbolo ng katarungan at pag-asa.
Ang nangyari ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang kabaitan ay babalik sa iyo, at ang kasamaan ay maisarili nitong kapalit. Ang karma, sa madaling salita, ay parating nakakahanap ng paraan. Ang kwentong ito ay patunay na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta't may tiyaga at pananalig, ang katarungan ay mananaig. Ang paghihiganti ay hindi palaging tungkol sa pagpapababa sa iba, kundi tungkol sa pag-angat ng sarili at pagpapakita ng tunay na kapangyarihan. Sa huli, ang pinakamabigat na paghihiganti ay ang pagiging masaya, matagumpay, at malaya mula sa kapaitang ginamit laban sa iyo. Salamat sa pakikinig sa aking kwento, at tandaan, ang bawat hamon ay maaaring maging pinto patungo sa isang mas malaking tagumpay.